Thank you, Jesus. Who is the Lord? Basahin mo natin, kapatid. But as it is written, I have not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Do you believe the Word of God, mga kapatid? Hallelujah! Ilabas natin ang ating pamagat. Hallelujah! At sabay-sabay po nating basahin, mga kapatid, bago natin itaas at magpa-anoint sa Panginoon. Hallelujah! Dahil sa araw na ito, mga kapatid, may gagawin ng ating Panginoong Diyos. Kaya maghanda po tayo, mga kapatid. Dahil sa araw na ito, ipaparanas sa atin ng Panginoon ang kanyang pagmamahal, mga kapatid, ng pagmamahal na walang katumbas sa sanlibutan ito. Hallelujah! Praise the Lord! Ang pamagat, mga kapatid. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! So, ang pamagat, mga kapatid, God prepared things we could not imagine for them that love Him, mga kapatid. Hallelujah. Nandyan sa ating teksto, mga kapatid. Hallelujah. So bago tayo mo po, mga kapatid, kamayan mo ang katabi mo at sabihin, God prepared things we could not imagine for them that love Him. Praise the Lord. Hallelujah. Sige, makakaupo na po tayo, mga kapatid. Mahaba-haba ang title, mga kapatid, no? So, mga kapatid, God prepared things we could not imagine for them that love Him. So may inihanda, mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos sa mga nagsisiibig sa Kanya. Ang mga bagay daw, mga kapatid, na hindi pa pumasok, mga kapatid, hallelujah, sa isipan ng tao, hindi pa nadinig ng tainga, hindi pa pumasok, mga kapatid, sa puso ng bawat isa, at hindi nakita ng mata, mga kapatid, ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa mga nagsisiibig sa Kanya. Praise the Lord. Ang tanong ngayon, iniibig mo ba ang Diyos? Amen. Parang kukunti. Iniibig niyo ba dyan ang Diyos? Amen. Praise the Lord. So ito, kung iniibig mo ang Diyos, ito ang inihanda ng Diyos sa buhay mo. Amen? Hallelujah. Sabi kanina ng ating worship leader, mga kapatid, kung iniibig daw natin ang ating Panginoong Diyos, dapat nating sundin ang Kanyang mga utos. Amen. No? Kaya sinabi niya dyan, 4:15, if you love me, keep my commandments. So mga kapatid, napakabuti, mga kapatid, ng ating Panginoon, ng ang Bible study natin kanina, mga kapatid, anong pamagat? Search the truth. Hindi daw religion, mga kapatid, dahil walang religion na magdadala sa iyo sa kaligtasan. Ang tunay na religion, mga kapatid, ay ang relasyon mo sa ating Panginoon at sa iyong kapwa. Kaya nga ang sabi ng John 5:39, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Hindi sinabi na saliksikin nyo ang mga grupo, ang mga organisasyon, o ang mga sikta, o anumang church. Ang sabi ng Panginoon, kasulatan ang ating saliksikin. Sapagkat nalalaman natin na sa mga yaon ay mayroon tayong buhay na walang hanggan. At ang kasulatan na yan, ang sabi ng Panginoon, siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. So mga batid, ang kasulatan from Genesis to Revelation, walang ibang pinatutuhanan kundi ang nag-iisang Diyos. At ang kanyang pangalan ay Jesus Christ. Walang iba, mga kapatid. Hallelujah! So mga kapatid, ang sabi, but as it is written, I have not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. So mga kapatid, ang sabi dito, hindi pa daw, mga kapatid, nakita ng mata, narinig ng tainga, o pumasok man sa puso ng tao ang mga bagay na inihanda ng ating Panginoon sa mga taong umiibig sa ating Panginoon. Diyan, mga kapatid, ay sinabi diyan hindi pa. Sa tulad nating mananampalataya, mga kapatid, gusto niyo bang malaman na inireveal na yan ng ating Panginoon? Amen. Gusto niyo malaman, mga kapatid, kung saan tayo patutungo, kung anong ating tatanggapin, mga kapatid, pagdating doon sa kaharian ng ating Panginoon? Hallelujah! Yung mga kapatid, inireveal na yan ng ating Panginoon. So malalaman natin, mga kapatid, mamaya, mga kapatid, no? So sa tulad natin ng mga leaders, sa tulad natin ng mga elders, o matatagal na, mga kapatid, sa gawain ng Panginoon. Hallelujah! Dapat, mga kapatid, panghawakan natin ang principles, mga kapatid, ng isang leader. Sino bang leader? Dito, mga kapatid, taas ang kamay. Hindi pa kayo mga leader?
Lahat na mananamba sa ating Panginoon, pag nagpipray ka, naglilid ka ng prayer, leader ka na. Hindi lamang pastor, hindi lamang deputy pastor, hindi lamang elder, kapatid sa iglesia ito. Kapag kahit nagpipray ka sa panalangin, kapatid sa pagkain, leader ka na. Dahil naglilid ka ng prayer. Diba? Every time, kapatid, tayo ang bawat isa sa atin bilang mananampalataya na nanalangin, naglilid ka na ng prayer, kapatid. Leader ka na. Hindi ka ang leader ng sambayan mo dahil tatay ka o nanay ka, mga kapatid, kundi leader ka, mga kapatid, kung paano ka mag-worship sa ating Panginoong Diyos. Amen? We are all leaders, mga kapatid. Amen? Basta mananampalataya ka na sa ating Panginoong Diyos. Amen? Amen. Do you believe that, mga kapatid? Amen. So a leader, whether in religious group, non-governmental institution, private sectors, or government institution, mga kapatid, must promote teamwork and not competition. Amen. Bilang leader, tanda natin ito. Hindi ko sinasabi sa mga bisita, kundi sa bawat isa na sa atin, mga kapatid, na baptize in Jesus Christ's name. Dapat, mga kapatid, hindi nagkakaroon ng competition sa ating mga buhay. Bilang mananampalataya sa Panginoon, dapat nagkakaroon tayo ng teamwork, pagkakaisa. Dinala tayo ng Panginoon dito kahit gaano man kasama ang ating mga buhay, mga kapatid, upang magkaroon tayo ng pagkakaisa for one purpose, mga kapatid, to glorify the name of the Lord Jesus Christ. Kaya isang tabi natin ang ating mga buhay, isang tabi natin ang ating mga alalahanin, isang tabi natin ang problema at pagsubok na naranas mo. Ang importante ngayon, magampanan natin ang ating tungkulin sa Panginoon to glorify God in our lives, mga kapatid. Amen? Amen. Lagi nating hindi ako matitinag. Praise the Lord. Tumawag lang, itapon mo ng cellphone mo. Diba? Praise the Lord. Amen. Nasaan ang yun pa nga lang ginawa ng kalaban, natitinag na tayo, mga kapatid. Huwag tayong patalo. Lagi nating inaawit niya si Satanas, mga kapatid, ay apakan natin. Bakit hindi mo gawin? Binigyan ka ng power and authority ng ating Panginoon over the power of the enemy, including Satan. Tapakan mo si Satanas, mga kapatid. Hindi sa mananaig sa iyo dahil anak ka ng Diyos. Amen. Amen? Hallelujah. So, sabi, mga kapatid, hindi kompetisyon, mga kapatid, sa magiging leader natin. Kahit leader ka man o hindi man, mga kapatid, isa lang ang purpose natin to glorify God. Amen. Dito lang yan pagka-deputy pastor mo, patay dyan, pagdating doon, servant tayo ng Panginoon. Amen. Di ba? Hallelujah. In Psalms chapter 133 verse 1, ang sabi, mga kapatid, behold, how good and how pleasant it Amen. is for Hallelujah. brethren to dwell together in unity. Amen. Sinabi, mga kapatid, tagkakaisa. Hindi sinasabing magkanya-kanya tayo. Amen. Amen? Dapat sa tulad nating mananampalataya, magkakaisa tayo. Diba? Dahil yan ang nais at purpose ng Diyos because we are one body and ang head, mga kapatid, si Jesus Christ only. Amen. Wala nang iba. Amen? Amen. Hallelujah. So a true leader does not create separation. That's right. Kaya kung nagkikreate ka ng separation sa loob ng iglesia, maging, mga kapatid, sa labas, mga kapatid, sa pamamahay mo, mga kapatid, hindi ka tunay na leader. Amen? Because the true leader does not create separation. A true leader brings people together. Yes. Amen. Ganon ang purpose ng bawat isa sa atin. Kung tunay kang leader, mga kapatid. Kaya nga, ganon na lang, mga kapatid, ang ginagawa natin. Napilit natin, mga kapatid, pinapanumbalik ang sino mang makasalanan, nagkakamali, nagkasala, mga kapatid. Dahil alam natin, mga kapatid, na tunay tayo na leader. Amen. Mga kapatid, hindi natin sinasapura, hindi natin pinapalayas, mga kapatid. Dahil hindi yon ang nais ng Panginoon. Hindi ko pa, mga kapatid, na live sa inyo yung General Conference, i-live ko bukas yun. May marinig kayo doon na nagsabi, mga kapatid, ng palayasin o tawagan, mga kapatid. Maririnig nyo, mas maganda na kayong makatuklas, mga kapatid. Pero hindi tayo ganon. Dahil hindi natin yan, mga kapatid. Dito, sa iglesia nito, mga kapatid, wala tayong sinusunod dito kundi ang prinsipyo ng banal na kasulatan. Kung ano ang nakasulat, doon tayo. Pag hindi nakasulat, mga kapatid, huwag na natin ano yun. Dahil ang sabi, ang bawal magdagdag at magbawas, mga kapatid. Amen. Kapag nagdagdag ka sa banal na kasulatan, ang sabi, dagdagan ka rin ng Panginoon ng salot na nakasulat sa banal na kasulatan. Gaano kadami ang salot na yan, kapatid, kapag idagdag niya yan ng Panginoon sa buhay mo? Kung magbawas ka rin, tanggalin ka rin doon sa buhay na walang hanggan na makamtan mo sa piling ng Panginoon. Gusto niyo bang mangyari yun, mga kapatid? So, tayo, mga kapatid, kung ano, mga kapatid, ang prinsipyo ng banal na kasulatan, doon tayo.
Kahit masaktan ka man, masaktan man ako kahit sino sa atin. Basta banal na kasulatan na nakasulat mga kapatid, hallelujah, hindi natin alintana na ipangaral, ituro sa bawat isa sa atin ang salita ng Diyos. Amen. Hindi pinag-uusapan na magkaibigan tayo, mag-asawa tayo, o magsanggang dikit tayo, mga kapatid. Basta salita ng Diyos, mga kapatid, yun ang dapat na mangibabaw sa buhay natin. Yes. Amen. Amen? Amen. Hallelujah. Galatians chapter 6 verse 1 hanggang 2. Hallelujah. Tagalog ka dyan, sis? Kasi English ako rito eh. Dito lang yan ang English. Gusto ko doon Tagalog. So sabi mga kapatid. Mga kapatid, ang sinasabihan, sino? Tayo. Tayo ng magkakapatid. Amen. Kaya hindi tayo magkaaway. Amen. Magkakapatid tayo sa pananampalataya, mga kapatid. No? Mga kapatid, kung ang sino man, maliwanag, sino man daw, hindi yung best friend mo lang, o yung kaibigan mo lang, o asawa mo lang, o ang sabi na sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, o nagkakasala, mga kapatid, kayong mga sa Espiritu. Sinong tinutukoy? Ang mga righteous in the sight of God. Kung isa kang righteous sa harapan ng Panginoon, ito ang gawin mo. Ang sabi ng Panginoon, kayong mga sa Espiritu ay inyong palalayasin. Palalayasin ba yan? Anong balikin? Papanumbalikin pala, mga kapatid. Hindi sinasabi dyan na palayasin, kundi papanumbalikin ang gayon sa Espiritu ng kahilingan. Amen. Na iyong pagwariin ang, tingnan natin itong mga kapatid, na iyong pagwariin ang iyong sarili. Hindi porket pastor ka, Kuya Jack. Hindi porket pastor ako, o leader, o elder ka. Pwede kang magkamali, pwede kang magkasala dahil hindi tayo perfecto. Magiging perfecto lang tayo kapag magpalitan na ito ng glorified body, mga kapatid. Yun ang perfect sa harapan ng ating Panginoon. Ngunit ito, mga kapatid, basahan nga lang ito sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Iyong sarili, baka ikaw naman ay... Kaya mag-ingat tayo, mga kapatid. No? Verse 2, mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa. Amen. Hindi sinasabi dyan ang sakit ni yung pagkakamali o pagkakasala ng kapatid ay ang sabi mga kapatid, apektado tayo lahat. Kung anong pagkakamali mo, pagkakasala mo, kaya nga pinag-uusapan, pinapangaralan ng salita ng Diyos upang maging matiwid sa harapan ng ating Panginoon. Huwag daw mag-lip group. Aray ko. Bakit ako lang? Praise the Lord. Hallelujah. Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa. Kaya nga ang problema niyo ng bawat isa sa atin, problema natin lahat sa loob ng iglesia. Amen. Amen. Hallelujah, magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Utos ba yun ni Pastor? Utos ba ng tao? Utos ng ating Panginoong Jesucristo. So yun ang dapat natin gawin, mga kapatid, no? Hallelujah, inihandaan tayo ng ating Panginoon, mga kapatid, ang sabi nga sa ating mensahe, mga kapatid, no? God prepared ng mga bagay sa buhay ng bawat isa na tagasunod niya. Amen. In John chapter 14 verse 1 to 3, let not your heart be troubled. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Nagugulumihanan ba tayo? No. Ang sabi ng Panginoon, huwag. Anak ka na ng Diyos. Mga kapatid, itong pangako ng ating Panginoon, huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya lamang kayo sa Diyos, mga kapatid, no? Amen. Magsampalataya naman kayo sa akin. Sabi ng Panginoon, sa bahay, hallelujah, Baba. sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung sa English yan, mga kapatid, mansyon ang sabi. Amen. Kaya kung dito barong-barong ang bahay mo, doon sa kalangitan, mansyon ang ibibigay sa iyo ng Panginoon, mga kapatid. Yan ang pangako niya sa mga nagsisunod sa Kanya. Kaya kung totoo kang tagatupad ng ating Panginoon, itong pangako ng Diyos sa buhay mo, mga kapatid, itong patutunguhan ng bawat isa sa atin pagdating natin sa Kanyang kaharian doon sa kalangitan. Kung dito, mga kapatid, ang bahay mo barong-barong doon, mansyon. Amen. Mga kapatid, no? Pag sinabi bang mansyon, maliit lang kasing laki ng ito. Pag mansyon, mga kapatid, maraming silid ang sabi ng Panginoon, no? Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng Amen. hallelujah, dakong kalalagyan. Ang Panginoon mismo maghahanda ng bahay natin doon. Kaya mga kapatid, pwede natin itanong yan sa Panginoon, Panginoon, tapos na bang bahay ko dyan sa langit? Praise the Lord. Di ba? So, pwede na tayong kunin ni Lord pag tapos na, mga kapatid.
Bakit tayo matakot? Bakit tayo mangamba? Yun nga ang pinakainintay natin. Di ba? Hallelujah. Bakit tayo matakot at mangamba? Kung gusto na tayo kunin ng Panginoon, alam naman natin ang patutunguhan natin doon sa kanyang karyaan. Amen. Amen? Pero huwag kang matakot pag kinuha ka na ni Lord. Praise the Lord. Yun nga hinihintay. Alam nyo mapatid, ang mga apostol, yun ang pinakahinintay nilang pagkakataon, ang mamatay sila dito sa place na ito. Dahil alam nila kung saan sila patutungo. Mababasa natin mamaya mapatid kung anong kalagayan ng mga apostol doon. Sila ang foundation doon mapatid. Amen. Mababasa natin mamaya, no? At kung ako'y paroroon at kayo may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. Pangako ng Panginoon, muli siyang paririto. Ito na mapatid kung saan ikukutaap tayo ng ating Panginoon at dalhin sa bahay na ito, sa silid na inihanda ng ating Panginoon na mansyon. Amen. Amen? Sino bang mga bahay dito barong-barong? Amen. Kami, barong-barong ng bahay namin. Di ba? Pero doon mga kapatid sa kalangitan, mansyon ang ibibigay sa atin ng Panginoon doon. Diba? Kaya dapat tayong magalak, dapat tayong matuwa na tayong tagasunod ng ating Panginoon. Dahil inihanda niya tayo, mapatid ng kalalagyan natin doon sa kalangitan. Amen? Amen. Hallelujah! At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Amen. Biro mo pangako ng Panginoon, naniniwala ba tayo ng Panginoon Jesucristo ay nasa langit? Amen. So sabi niya kung saan ako naroon, kayo naman ay duroon o dumuon. Bakit dumuon? Kasi buhay pa tayo. Ang Panginoon naroon na. Hinihintay niya na tayo doon. Ikukut up niya na tayo, dalhin doon mapatid na kasama natin ang Panginoon magpa so kailan-kailan pa man, mga kapatid. Purihin ng Diyos, mga kapatid. No? Hallelujah. Babasa muna tayo ng mga banal na kasulatan bago ko kayo pangaralan, mga kapatid. Handa ba tayo? Amen. Mga 3 oras. Okay lang sis, 3 oras? Praise the Lord. Diba doon nga sa langit, magpahanggang ang kailan-kailan na doon. Diba? Revelation 21 verse 1 to 7. Hallelujah. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam. Ito mga kapatid, ang lupa na ito, ang langit na nakikita natin mga kapatid, lahat yan ay magugunaw. Kaya papalitan ng Panginoon. Kaya kahit gaano kadami ang kayamanan mo dito, hindi mo madadala yan, magugunaw lang yan kasama ng langit at lupa. Mga kapatid, no? Hallelujah, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. Wala nang dagat doon, kaya hindi na tayo mamimingwit doon. Hindi na tayo magpipis market doon. Mga kapatid, dahil ang lahat ng ating pangangailangan doon mga kapatid ay pinoprovide na ng ating Panginoon. Spiritual food na natin yun mga kapatid, no? Hallelujah! At ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem. Hindi ito literal na Jerusalem na nakikita natin ngayon na inaaway ng Palestine. Ito mga kapatid, ang bagong Jerusalem mga kapatid, ito ay metaphor meaning mga kapatid na itong titirahan ng mga taong tapat na naglingkod sa ating Panginoon. Kaya mapalad ang bawat isa sa atin na pag napasama tayo doon. Nananaog mula sa langit buhat sa Diyos na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga. Sino yan kapatid? Tinutukoy dito na babaeng kasintahan? Tayo mga kapatid, because we are the bride of the Lord Jesus Christ mga kapatid, no? At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y, sino daw mananahan mga kapatid? Ang Diyos mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya. At ang Diyos din ay sa kanila. So magiging bayan tayo mapatid ng ating Panginoon. Nangyayari na bayan sa buhay natin? Amen. Praise the Lord. Kapag natanggap natin ang banal na Espiritu, mapatid, tayo na ay ang templo ng Diyos na buhay. Amen. Kaya dapat manahan ito sa buhay ng bawat isa sa atin. No? At magiging Diyos nila at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Kaya kita mga kapatid, kapag nasa atin ang banal na Espiritu, natanggap na natin ang banal na Espiritu mga kapatid, di ba? Talagang inaalis ng Panginoon ang ating mga kalungkutan, ang mga pag-iyak natin mga kapatid, di ba napapara mga kapatid dahil sa presensya ng Panginoon natin natanggap. Kundi nararamdaman lamang natin ang kagalakan, although na umiiyak ang ating katawan, hindi na mga kapatid iyak sa kapigatian, kundi iyak sa kagalakan sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya gayon na lang, sabi kanina sa Bible teacher mga kapatid, na kailangan manahan sa atin ang banal na Espiritu, matanggap natin ang banal na Espiritu, because without the Holy Spirit in our lives mga kapatid, hindi tayo pag-aari ng Panginoon. Amen.
sabi ng Romans chapter 8 verse 9, no? At magiging Diyos nila at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na, ito mga kapatid ang pangako ng Panginoon, hindi na magkakaroon ng kamatayan. Pag doon na tayo mga kapatid, eternal life ng ating tatanggapin doon sa Panginoon. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, unang pananambitan man, dito lang yan sa lupa. Unang hirap pa man. Wala nang kahirap-hirap doon. Pantay-pantay na tayo sa harapan ng Panginoon. Pagkakaiba lang natin doon ng crown, mga kapatid. Malalaman din natin mamaya, no? Ang mga bagay ng una ay naparam na. At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Amen. Mga kapatid, so tapat at tunay ang salita ng Diyos na ginagawa niyang bago ang lahat ng mga bagay. No, sa ating pag-aaral kanina mga kapatid, na hindi mo pwedeng itahi yung bago doon sa luma. Kaya nga tayo kapag tumanggap na tayo sa Panginoon, nagiging bagong nilalang na tayo. Wala na ang dati nating pagkatao dahil hindi na pwedeng magsama yan ang bago at luma nating pagkatao. Kaya yan mga kapatid, inaayos ng Panginoon, inaalis na yan ang ating Panginoon sa ating buhay. Kaya tayo ngayon mga bagong nilalang na. Hindi nagbago ang iyong katawan, kundi ang pagkatao mo o yung dati mong pagbumuhay mga kapatid ng mga sanlibutan na gawain. Ngayon nandito ka na sa Panginoon, puro na mga kapatid, spiritual na lakad ang ginagawa mo. Amen. Amen? Di ba napapansin natin mga kapatid? Although unti-unti man mga kapatid, dahil process pa naman talaga ang pagbabago sa ating buhay. Amen? Hallelujah! Nakaluklok sa luklukan ay sabi na rito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay at sinabi niya, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Next. At sinabi niya sa akin, nagawa na. Ako ang Alpha at ang Omega. Ang sabi ng Panginoong Diyos, ako ang Alpha at ang Omega. Ang sabi ng Revelation 1:7-8, mapatid, si Jesus Christ ang Alpha at Omega. So ang Diyos na nag-isang Diyos na nagsabi na naglahat ng gumawa ng bagong bagay, mapatid, walang iba kundi ang ating Panginoong Yeso Cristo. Amen. Wala nang iba, mga kapatid, no? Ang pasimula at ang wakas. So ang nauuhaw ay aking painuming walang bayad sa bukal ng tubig ng hallelujah, buhay. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito at kayo at ako'y magiging Diyos niya at siya ay magiging anak ko. Amen. Amen? Yan ang sabi ng ating Panginoong Diyos. Revelation 21:10-27. Hallelujah. At dinala niya akong nasa espiritu. Bakit dinala mapatid si John the Beloved na nasa espiritu? Bakit nasa spiritual realm siya? Hindi sa laman. Kasi kung nasa laman, hindi ito makapasok doon mga kapatid sa kalangitan. Ito pumasok mismo si John the Beloved sa trono ng biyaya ng Diyos. Pinakita sa kanya kung gaano kaganda ang kalangitan mga kapatid. Although na siya ay tao, ngunit mga kapatid, na sa kanyang spiritual realm mga kapatid, dinala sa ng Panginoon doon sa kalangitan upang ipakita mga kapatid, para patunayan na totoong sinasabi ng ating Panginoon. Amen. Amen? Ganon din tayo, nasa spiritual realm na tayo doon mga kapatid, pag doon na tayo sa kalangitan. Amen? Sa isang malaki at dinala niya akong nasa espiritu sa isang malaki at mataas na bundok at pinakita sa akin ang bayang banal na Jerusalem na nanaog mula sa langit buhat sa Diyos na may kaluwalhatian ng Diyos. Ang kanyang ilaw ay katulad ng isang totoong malagang bato na gaya ng batong haspi, na malinaw na gaya ng salamin, na may isang malaki at mataas na kuta na may 12 pintuan at sa mga pintuan ay 12 anghel. Pero mga kapatid, at may mga pangalan nakasulat sa mga yaon na siyang sa 12 angkan ng mga anak ni Israel. So sa bawat doon mga kapatid, pintuan na nakapaikot doon sa bayang Jerusalem, na yan mga kapatid na spiritual ito mga kapatid. Sa bawat pintuan doon nakasulat mga kapatid ang bawat angkan ni Israel. Ang 12 tribes nakasulat doon sa bawat pintuan, no? Sa silanganan ay may 3 pintuan at sa hilagaan ay may 3 pintuan, sa timugan ay may 3 pintuan at sa kalunuran ay may 3 pintuan. At ang kuta ng bayan ay may 12 pinagsaligan. Ito na mga kapatid, may 12 foundation mga kapatid, no? Hallelujah. At sa mga ito ay ang 12 pangalan ng 12 apostol ng Kordero. So yun mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, tayo bilang mananampalataya, ang ating pananampalataya mga kapatid, no? We are built
mga kapatid, sa foundation ng ating Panginoon at ng mga apostol. Yan na yun mga kapatid, kasi sila doon ang foundation. Ibig sabihin, ang lahat ng kanilang tinuruan sa salita ng Diyos na pinapangaral ng mga apostol, yun ang makakapasok doon sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, we are apostolikong mananampalataya, apostolic doctrine mga kapatid, ang ating tinuturo na ayon sa salita ng Diyos. Yes. Hindi ayon sa karunungan at kalaman ng tao. That's right. Amen? At ang nakipag-usap sa akin na may panukat, hallelujah, at ang nakikipag-usap sa akin na may panukat na tambong ginto o pangsukatin ang bayan, at ang mga pintuan nito, at ang kuta nito, at ang pagkatayo ng bayan ay parisukat. Mga kapatid, naka-square ba ang parisukat? Amen. Praise the Lord. At ang kanyang haba ay gaya ng kanyang luwang. So kung gaano kalapad, mga kapatid, ganun din kataas, mga kapatid. At sinukat niya ng tambo ang bayan ay 12,000 estadyo. No? Ang haba at ang luwang at ang taas nito ay magkasukat, at sinukat niya ang kuta nito ay 144 na siko. Ayon sa sukat ng tao sa makatwid bagay ng isang anghel. At ang malaking bahagi ng kuta niya ay haspi, at ang bayan ay dalisay na ginto. Pero mga kapatid, ang bayan daw doon ay dalisay na ginto. Kung dito wala kang ginto, doon mga kapatid, ang tulugan mo, ang higaan mo, ang bahay mo, purong ginto. Hindi yung ginto na nalulusaw, o ginto mga kapatid na kagaya dito na pwede pang kumupas. Doon mga kapatid ay hindi kukupas ang iyong tahanan doon. Amen? Itong pangako ng Panginoon, kaya ni-reveal niya ito mga kapatid, no? Hallelujah! At ang bayan ay dalisay na ginto na katulad ng malinis na bubuk. Ang mga pinagsaligan ng kuta ng bayan ay may pamuting sari-saring mahalagang bato. Pero mga kapatid, itong mga mahalagang bato, ang unang pinagsaligan ay haspi, ang ikalawa ay sapiro, ang ikatlo ay calcedonia, ang ikapat ay esmeralda, ang ikalima ay sardonica, ang ikaanim ay sardio, ang ikapito ay krisolito, ang ikawalo ay berilo, ang ikasyam ay topasyo. So, kaya mga kapatid, nung ako high school kami mga kapatid, 4th year, yung aming mga section mga kapatid, mga bato, from diamond, kami ang pinakahuli, tupas. Kaya topasyo kami mga kapatid. Yan yung section ko nung high school mga kapatid, no? Ang ikasampo ay chrysopasyo, ang ikalabing isa ay jacinto, ang ikalabing dalawa ay amatista. At ang 12 pintuan ay 12 perlas, no? At bawat pinto ay isang perlas. Hindi yan literal na perlas mga kapatid, kundi mahalaga siya mga kapatid sa bawat pinto doon, no? At ang lansangan ng bayan ay, hallelujah, dalisay na ginto. Pero mga kapatid, kung dito wala kang ginto doon, ang daraanan mo doon ginto. Kung dito mga kapatid, ang pinakasikat mga kapatid, na kapag dumarating ang mga leader, di ba? Naka-red carpet, doon mga kapatid, dalisay na ginto. So, sino ang mas maano ngayon? Mas mahalaga. Di ba tayo, dahil dalisay na ginto ang daanan ng ating apakan doon? Sa kanila dito, carpet lang, mga kapatid. No? Ngunit doon, mga kapatid, ang inihanda ng Diyos sa bawat isa sa atin, dalisay na ginto, mga kapatid. Kaya nararapat mong papurihan, mga kapatid, ang ating Panginoon. Magkakaroon tayo ng kagalakan at hangarin na makapasok tayo doon, mga kapatid, no? Hallelujah! Dalisay na ginto na gaya ng aninag na bubog. At hindi ako nakakita ng templo doon. So wala ng templo doon mga kapatid na ganito, mga kapatid. Kundi, mga kapatid, sapagkat ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat at ang kordero ay siyang templo doon. Mga kapatid, ang Panginoong Diyos na mismo, mga kapatid, no? Hindi na dito nagsasamba tayo dahil ano natin ang presensya ng Panginoon. Ngunit mga kapatid, doon makikita na natin ang harapan mismo ang ating Panginoong Diyos. Amen? At ang bayan na hindi nangangailangan ng araw o ng buwan man upang lumiwanag sa Kanya, sapagkat niliwanagan ng kaluwalhatian ng Diyos at ang ilaw doon ay ang kordero. At ang mga bansa ay lalakad sa pamagitan ng liwanag nito, at ang mga hari sa lupa ay magdala ng kanilang karangalan sa loob niyaon.
At ang mga pintuan niyaon ay hindi lalapat kailanman sa araw, sapagkat hindi magkakaroon doon ng gabi, mga kapatid. So wala ng gabi doon, mga kapatid. Hindi na tayo daranas ng kadiliman doon. Dahil ang kadiliman para yon sa kasamaan o sa diablo, mga kapatid, no? At dadalhin nila sa loob, hallelujah, niyaon ang karangalan at kapurihan ng mga bansa, at hindi, ito mga kapatid, paalala ng Panginoon, hindi papasok doon sa anumang paraan, anumang bagay na karumal-dumal. Isipin natin ito, no? O siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan. Kaya wag na tayong magsinungaling, mga kapatid. Kundi yaon lamang ng mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero, mga kapatid. So yaon lamang makapasok sa kaharian ng Diyos, mga kapatid, yung mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. At kung sabi ng Panginoon, paano makapasok yan, mga kapatid, o may sulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay, mga kapatid, sa pamagitan ng pagsunod natin, pag-obey ng gospel sa ating buhay, mga kapatid, pag-applyan sa ating buhay ang death, burial, and resurrection ng ating Panginoon na dapat ma-apply sa buhay ng bawat isa sa atin upang makapasok tayo o may sulat ang ating pangalan, mga kapatid, sa aklat ng buhay. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga lagad ng utusan, mga kapatid, sa Luke chapter 10, verse 19, mga kapatid, to 20, ang sabi ng Panginoon, ng mga lagad, Panginoon, pati ang mga demonyo nagsisilaya sa pangalan mo. Ngunit ang sabi ng Panginoon, huwag niyong ikagalak yan. Amen. Kaya huwag mong ikagalak na nagpapalayas ka ng demonyo, nagpapagaling ka ng may sakit at karamdaman. Ang ikagalak mo na ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay, dahil yun ang kasiyahan ng ating Panginoon pagdating natin sa naharap na tayo sa Kanya, mga kapatid. So sabi ng Panginoon, huwag mong ikagalak yan, kundi ikagalak mo na nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Amen. Amen? Hallelujah! So mga kapatid, doon ang ating apakan, mga kapatid, pure gold, na hindi na kumukupas. Dito mga kapatid, kumukupas pang gold, di ba? Kaya lagi nilang pinapadalisay, iniinit sa apoy. Doon mga kapatid, ang gold doon na ating apakan, mga kapatid, ay hindi kumukupas kailan-kailan paman. Amen? Hallelujah! Hindi katulad dito, mga kapatid, na pag nawala ang langit at lupa, pag nagunaw ito, gunaw na rin ang mga ginto na yan. Ang mga gold na yun, kahit gaano pa yan kahalagang bato. Ngunit doon sa kalangitan, mga kapatid, magpakailan-kailan man, mga kapatid, na ating apakan ang ginto doon. Amen? Hallelujah! Kaya lumakad na tayo, mga kapatid, ng may kabanalan. Amen. Bilang mananampalataya. Although na everyday process sa ating buhay, mga kapatid, ang pamumuhay ng may kabanalan, gawin natin na para, mga kapatid, maabot natin, mga kapatid, para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen. Dahil yun ang nais niya. Ang sabi, mga kapatid, ng Hebrews chapter 12 verse 14, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng tao. Hindi sinasabi sa kaibigan mo lang, sa kapatid mo lang, sa pamilya mo lang, kundi sa lahat ng tao, maging sa kaaway mo dapat magkaroon ka ng kapayapaan. Kaya kung may kaaway ka mamaya, mag-peace be with you ka, mga kapatid. Huwag mong panatalihin, mga kapatid, na hanggang ngayon, ang sabi nga ng salita ng Diyos, huwag mong paabutan ng palubugan ng araw. Ang Amen. iba minsan, mga kapatid, inaabot pa ng buwan, Kawan. inaabot ng linggo, inaabot ng ilang araw bago magbatian, mga kapatid, bilang magkakapatid sa pananampalataya. Amen. Amen? Ang iba nga dyan, pitong linggo ka ba? Amen. Ha? Nagbakasyon ka, di ba? 7 linggo? Praise the Lord. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal, na kung wala ito, sino man ay di makakita sa Panginoon. So dararapat, kapatid, na gawin natin, o ito, mapatid, ipamuhay natin, mapatid, na magkaroon tayo ng kapayapaan sa lahat ng tao. Magkaaway man tayo, magkagalit man tayo, magkasagutan man tayo, dapat, mapatid, pagkatapos yan, magkakaroon pa rin tayo ng kapayapaan, dahil yun ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya kung may kaaway ka pa, mag-peace be with you ka na. Peace be Amen? with you. Sorry. Praise the Lord. Hallelujah. So we need to pursue holiness, mga kapatid. No? Sorry. Pursuing holiness means growing into maturity. Mga kapatid, kapag namumuhay ka, kapatid, ng kabanalan, na ibig sabihin, nagiging mature ka na sa pananampalataya mo sa Panginoon. Amen? Philippians 3:12-16. Hallelujah. Praise the Lord. Anong oras ba ako nag-start, mga kapatid? 12, di ba? 12:05. Ang sabi, mga kapatid, hindi sa ako'y nagtamo na. Si Apostle Paul mismo ang nagsasabi dito.
Kilala natin si Apostle Paul. Amen. Siya mga kapatid ang apostol ng mga hintil na katulad mo at katulad ko. Na bagamat siya mga kapatid na anointed ng ating Panginoon, mga kapatid, no? Special na mission niya mga kapatid si Apostle Paul para sa mga hintil na katulad natin. Kung gaano sa anointed, kung gaano kapangyarihan ng Diyos, ngunit itong sabi niya mga kapatid, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako. Ganon din tayo. Hindi porket na pastor ako ay natamo ko na o lubos na ako mga kapatid o perfect na ako. No! Kundi ang sabi niya po sa Paul, nagpapatuloy ako. Baka sakaling maabot ko yung kinabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Amen? Magpatuloy. Dumaranas ka man ng mga pagsubok, problema, mga kapatid. Pagtatampuhan, mga kapatid, magpatuloy ka pa rin sa paglilingkod mo sa Panginoon. Amen. Hindi dapat nakapikto yan, mga kapatid, sa buhay mo bilang mananampalataya. Amen. Dahil pinili ka na, hinirang ka pa ng ating Amen. Panginoon. Tapos patampo-tampo ka pa, tapos ngayon, nawa, hinirang ka ng deputy pastor, tapos puto bongbong pa rin lumalabas sa'yo, mga kapatid. Baka papaluin ka ng Panginoon sa wala sa oras. Amen? Come on. Hallelujah! So mga kapatid, hindi ko pa inaring inabot. Datapwat, isang bagay ang ginagawa ko, ang sabi ni Apostle Paul. Isang bagay ang ginagawa ni Apostle Paul, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran. Amen. Yung ginawa mo kahapon, yung kasalanan mo kahapon, pas mo na yon. Mag-focus ka ngayon. Kung nagkaroon ka man ng problema kahapon o kanina, pas mo na yon. Nung pagpasok mo dapat dito mga kapatid sa bahay panambahan, itinasapira mo lahat yan. Dapat kapatid nakapokus ka, lalo na sa ministry, kung may ministry ka na pinagkatiwala sa iyo ng ating Panginoon. Hindi Amen. porket nag-away kayo ng asawa mo, dalhin mo dito sa loob ng bahay panambahan. Iiwan mo yan sa bahay mo, mga kapatid. Hallelujah. Palakpak muna sa Panginoon. Praise the Lord. Mga kapatid, hindi ko pa inaring inabot datapwat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Kaya focus tayo sa ating destinasyon. Huwag tayo mag-focus sa dati na natin na iniwan na natin yan. Kasi kung diretso ka mga kapatid sa paglalakad tapos palingon-lingon ka, baka matumba ka dyan. Madapa ka pa, mga kapatid. Ngunit kung nakapokus, hayaan mo yan, yung mga past mo, mga kapatid, nagdaan na yan sa buhay mo. Kahit gaano man yan kasama, mga kapatid, binago na yan ng ating Panginoon. Hallelujah! Binaptize ka na in Jesus Christ. Pinatawad na yan ng ating Panginoon. Kaya nandito tayo, focus tayo mga kapatid, Amen. sa paglilingkod natin sa Panginoon. Praise the Lord. Nalala ko tuloy ang tanong ni Sistine, yeah? Nung inatid ko sa mga kapatid tungkol sa kasalanan at saka sa confession, sa repentance at confession. Di ba? So ang repentance mga kapatid is for the sinners. Yan yung mga hindi pa nabaptize in Jesus Christ's name. Tayo na nabaptize in Jesus Christ's name mga kapatid, hindi na tayo sa repentance kundi confession. Nagkamali man tayo, nagkasala tayo mga kapatid, kinukonfess natin sa Panginoon yan. Dahil sa atin na ang grasya ng ating Panginoon, na siya na nagbibigay ng kapatawaran sa buhay ng bawat isa sa atin. If we confess our sins mga kapatid, He is faithful and just, that He will forgive us and He will cleanse us from all our unrighteousness. Yan ang gagawin ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa mga kapatid. Sana tayo? Sa verse, tinutungo ang mga bagay na hinarap, nagtutumulin. Si Apostle Paul, nagsasabi, nagtutumulin ako kasi gusto ko nang maabot. Ganon dapat tayo. Nagtutumulin tayo sa pagpuko, sa paglilingkod sa ating Panginoon para maabot na natin mga kapatid ang kaluwalhatian na ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Amen. Dahil ang sabi niya, kung anong kaluwalhatian niya, ibibigay niya rin sa atin mga kapatid. Yan ang pangako ng Panginoon sa tulad mo at tulad ko na mananampalataya na tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Nagtutumulin ako sangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na nakay Kristo Jesus. Kaya nga, mga kapatid, ang sabi niya, kaya nga, Kung ilang tayong hallelujah, praise the Lord, sana tayo. Dali mag-isip. Yes. Kaya nga kung ilan tayong mga sakdal ay mag-isip ng gayon. At kung saan may nangagkakaiba kayo ng iniisip ay Bahaya. ipahayag naman ito sa inyo ng Diyos. Kaya di ba, minsan hindi magkakasundo ang ating kaisipan. Dahil may kanya-kanya tayong isip, ngunit ang Diyos mga kapatid ang nagpapahayag din sa bawat isa sa atin upang magkaroon tayo
ng pagkakaisa. Amen? Kaya di ba, magkakaroon man tayo mga kapatid ng mga hindi pagkaunawaan o sa mag-asawa, mga kapatid, no? Pagka hindi ka nagkaunawaan, ang Diyos din mga kapatid, kaya ang gagawin natin, iluhod natin. Ipanalangin natin mga kapatid. Dahil yun ang pinaka-the best mga kapatid na pananggalan natin mga kapatid sa mga kahinaan ng bawat isa sa atin. Amen? 16, lamang ay magsilakad tayo ayon sa gayon ding ayos na ating inabot na, mga kapatid. Praise the Lord. So kaya mga kapatid, magpakatatag tayo, magpakatibay tayo, dapat magkaroon tayo ng pag-iisip na gaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-iisip na walang ibang nais kundi para sa kapurihan at kadakilaan ng Diyos na tumawag sa bawat isa sa atin. Amen? Tinawag ang bawat isa sa atin. Hindi aksidente kung bakit nandito tayo sa ating mga bisita. Hindi aksidente ang Panginoon ang tumawag sa iyo, hindi tao. Ginamit lamang kanino? Sa iyo ba yun, sis? No? Ginamit lamang si Sister Angie para iparating sa iyo ng Panginoon na tinatawag kanya. Amen. Amen? At huwag tayong tumigil doon sa pagkatawag lang. Dapat mahirang pa tayo, mga kapatid, no? Amen. Hallelujah. Dahil sabi ng Panginoon, maraming tinawag, ngunit kakaunti ang nahirang, mga kapatid. In 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. So, magsilago kayo. Ito tayo mga kapatid, magsilago tayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kalulatian, ngayon at magpakailanman, siya nawa, mga kapatid, no? Hallelujah. Kaya huwag tayong mga kapatid maginawa sa mga nagtuturo, mga kapatid, no? May post nga, sino post si Sister Tin ba yun nagpost na kahit isa lang ang nakikinig, mga kapatid, magpatuloy ka pa rin. Di ba? Hindi paramihan mga kapatid. Kahit gaano kadami mga kapatid ang membro ng iglesia kung hindi naman sila mga kapatid nakikinig. Kahit isa lang tinuturuan mo kung willing siya makinig at sumunod ng kalooban ng Diyos mga kapatid, hindi natin yan mga kapatid ng panahon. Paglaanan talaga natin ng panahon yan. Dahil sa isang kaluluwa lamang kapatid na madala sa pana ng Panginoon, libo-libong anghel na ang nagkatuwaan sa langit mga kapatid, no? 2 Timothy chapter 4 verse 2, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. No? Ipangaral mong salita, magsikap ka sa kapanahunan. Ang sinasabihan mga kapatid, ang mga mangangaral, ang nagsishare ng salita ng Diyos. Bawat isa sa atin mga kapatid, basta nakatanggap ka na ng banal na Espiritu, ang sabi nga ng Panginoon, no? When you receive the Holy Spirit in your life, you will be the witness of our Lord Jesus Christ. Ang sabi ng Acts 1:8, di ba? So ito na yon. So, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, sumawata ka. Sumaway ka sa mga ngaral. Sumawata ka, sumaway ka ayon sa salita ng Diyos. Huwag sa sarili mong karunungan, sa sarili mong kaunawaan, huwag sa sarili mong nais, kundi ang nais at kalooban ng ating Panginoong Diyos. Mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Dapat mayroon tayong long suffering, mga kapatid. Hindi yung hindi ka lang pinakinggan, aawayin mo na rin ang ayaw sa iyo. Makinig. Hindi ganon. Ang sabi ng Panginoon, long lang, walang suffer. No? Dapat magkasama long suffering, mga kapatid, sa pagtuturo. So mga kapatid, preach until weak become strong. Ito ang bawat isa sa atin. Preach until weak become strong. Preach until lonely become encouraged. Preach until hopeless become hopeful, mga kapatid. Preach until frustrated become fulfilled. Preach until discouraged become joyful, mga kapatid. Preach until oppressed become delivered. Yun ang purpose ng bawat isa sa atin. Preach until Christian become mature. Kaya wag lamang tayo dito, mga kapatid, hindi tayo nanatili sa winning soul, kundi mga kapatid, keeping soul and making them disciple. Kasi doon din, mga kapatid, ang purpose sa bawat isa sa atin. Nung na-win soul na tayo, di ba? Patuloy tayong pinipit, keeping soul ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga ngaral. At sa bandang uli, nagiging disipulo na rin tayo ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! So preach, mga kapatid, until the soul winners become fruitful.
dapat naging fruitful, mga kapatid. Kaya di ba ang turo sa ating Bible study ng Martes, mga kapatid, tungkol sa Holy Spirit, mga kapatid, hindi dapat, mga kapatid, na nag-speaking tongues ka lang, nagngangawa ka lang dyan, nagsalita ka lang ng iba't ibang wika. Dapat makita pagkasunod nun, after you speak in tongues, mga kapatid, dapat, mga kapatid, nakikita sa pamumuhay mo ang bunga ng Espiritu. At ano-ano yon ang siyam na bunga, mga kapatid? Dapat nagmanifest yan una sa buhay mo. At kasunod na yan, bibigyan ka na ng Panginoon ng gift, mga kapatid. Siyam din yon, no? So preach, mga kapatid, until the disciple become efficient. Preach until the saints become steadfast. Preach until the lost will become saved, mga kapatid, no? Huwag tayong bumasi sa piling lang bilang mga mananampalataya. Piling ko ngayon magsamba, punta muna ako simbahan. Hindi ko piling ngayon magsamba, magbalat muna ako. No. Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi yun dinadaan sa piling. Hindi dinadaan yun sa puso. Dahil ang puso natin, mga kapatid, yan ay deceitful, mandaraya. Kaya huwag sabihin minsan, ang lakas ng tibok ng puso ko, umiibig ata ako. Yun pala, sobra ng kape. Kaya ako panay yung ano ko pag nagkakape ako eh. Praise the Lord. No? So huwag bumasi sa piling, mga kapatid, kung kailan mo lang gusto. Dahil madaya ang ating puso, mga kapatid, no? Hallelujah. Kaya nga sa ating paglilingkod, mga kapatid, huwag na tayong magiging katitisuran dapat. Bilang mga anak na ng Diyos, lalo na leader ka na, may ministry ka na, ginagamit ka na ng Panginoon, no? Dapat nagiging encourage na tayo, hindi yung tayo pang nagiging katisuran minsan, mga leader pa, mga kapatid. So baguhin na natin yan bilang mga mananampalataya sa Panginoon. In Romans chapter 14 verse 20 to 21, hallelujah, ang sabi, mga kapatid, huwag mong sirain ang gawa ng Diyos dahil sa pagkain. Kaya sa mga matatakaw, mga kapatid, basahin nyo ito. Huwag mong sirain ang gawa ng Diyos dahil sa pagkain. Wala lang matakaw sa ito, JC. Wala nang matakaw kasi ang lalaki na, mga kapatid. O kita mo, ilang linggo pa lang si Brad Fernando, ang tiyan niya dati, mga kapatid, nung umalis yan. Di ba, ganun na? Ngayon, ganyan na naman, oh. Di ba? Praise the Lord. Pero hindi ko sinasabi na matakaw siya, mga kapatid. Huwag mong sirain ang gawa ng Diyos dahil sa pagkain. Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malilinis, gayon man ay masama sa tao ang kumakain ng laban sa kanyang budhi. Kaya masama, mga kapatid, kung hindi mo kayang kainin, huwag mong kainin. Kasi pag napipilitan ka lang, ikakasama mo lang, ang sabi ng Panginoon. No? Hallelujah. Mabuti ang huwag kumain ng lamang kati, ni uminom ng alak, ni gumawa ng anuman na katitisuran ng iyong kapatid. Kaya nga sabi, mga kapatid, kung dahil sa pagkain natitisod kayo sa akin, hindi na ako kakain. Lamang kati. Praise the Lord. Lamang kati. Di ba? Hindi ko sinasabi lang sa sarili ko, kundi yung mga mahilig sa kain, mga kapatid. So sabi, mga kapatid, mabuting huwag nang kumain ng lamang kati, ni uminom ng alak, ni gumawa ng anuman na katitisuran ng iyong kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, huwag na tayong magiging katitisuran sa mga ginagawa natin. Hindi lamang yan literal na pagkain, mga kapatid. May metaphor meaning yan sa buhay natin bilang mananampalataya, mga kapatid. Sa ginagawa natin, sa isip, salita, sa ginagawa natin sa ating buhay, mga kapatid, dapat hindi tayo nagiging katitisuran, mga kapatid, ng ating kapwa, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya, mga kapatid. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, di ba, nung nakaraang Friday, mga kapatid, wala ako rito. Kumusta bang gawain dito nung Friday? Praise the Lord. Wala bang nag-aaway-away? Wala. Sigurado kayo walang nag-away-away nung Friday? Walang nagtampuhan? Wala. Praise the Lord. So, mga kapatid, iniwan kayo, mga kapatid, ng leader o ng pastor, mga kapatid, dahil may tiwala ang pastor nyo sa inyo. Amen. Di ba? Hindi iniwan kayo, wala si pastor, malaya kami ngayon. Hindi gano'n. Iniwan kayo para sa preparasyon, mga kapatid, ng Panginoon sa buhay nyo. Kaya darating ang araw na kayo naman ang itaas ng Panginoon sa ibang lugar, dito man, mga kapatid, ready kayo. Dahil alam nyo, mga kapatid, kung ano ang nais at ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay, no?
So huwag tayong umasa sa tao o sa pastor. Amen. Lagi ko sinasabi sa inyo mga kapatid, huwag kayong umasa sa akin. Tao rin ako na katulad nyo. Right. Mga kapatid, ang pakikinggan nyo, ang pinapangaral ko ng salita ng Diyos dito mga kapatid, at yon ang sampalatayanan nyo ang ating Panginoon. Amen. Hindi ako. Kaya kapag na-bless kayo ng pangangaral ng salita ng Diyos, mga kapatid, o na-rebuke man kayo ng salita ng Diyos, mga kapatid, magpasalamat kayo sa Diyos dahil mahal kayo ng ating Panginoon. Amen. Amen. Huwag kayong magtampo, huwag magalit, huwag mag-lift the group. Mga kapatid, hindi yun reason. Although na binas ka, mag-lift group ka na. Hindi ganon. Di ba? Ano bang sabi? Nonsense. Patuloy pa ba si nonsense? Purihin ng Diyos. Ibig sabihin yan, lumalago ka. Hindi yun reason. Magpatuloy ka, lalo mong ipakita na karapat-dapat ka sa pagkatawag ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Yun nga mapatid ang battle na habang inaano ka, pinipersecute ka, lalo kang sumamba, lalo kang maniklod sa Panginoon, makikita mo kung paano ka itataas ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! So, piniprepare ka mapatid ng ating Panginoon. Di ba? Minsan sa atin sa loob ng bahay panambahan, bakit nagkakaroon ng sigalot sa kapwa ko natin mananampalataya? Mga kapatid, hindi ibig sabihin na gusto ng Panginoon na paghiwa-hiwalayin tayo. Kundi nais ng Panginoon, mga kapatid, na maging ready kayo pagdating ng time na kayo na naman ang gagamitin ng Panginoon. Kahit ako noon kapatid, nung bago kapatid, nagtatanong din ako sa bakit Panginoon kung kailan naging malapit ako sa Panginoon, bakit ganito ang mga nangyayari? Bakit ganito ang mga nakikita ko? Di ba matagal na yan, ginagamit na yan, bakit hanggang ngayon? Natitisod pa ako sa Kanya. No? Pinapakita sa iyo ng Panginoon. Hindi para mapatid paalisin ka, kundi parang lalong tumibay ang pananampalataya at relasyon mo sa Panginoon. Mapalad ka kapag pinapakitaan ka ng Panginoon ng ganyan. Amen. Amen? Dahil magiging kagamit-gamit ka sa ubasan ng ating Panginoon. Amen? Palakpak muna sa Panginoon. So mga kapatid, kapag mga pangyayari na ganito mga kapatid, always think positive. Amen. Di ba? May pangyayari, may tampuhan, may awayan, may hindi pagkakaunawaan. Ang una natin mga kapatid na isipin o gawin na magkaroon ng solusyon. Amen. Amen? Hindi yung magkakampi-kampi pa tayo. Mga kapatid. Hindi yun ang nais ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Amen. Hallelujah. Bakit mga kapatid nangyayari sa loob ng iglesia? Sa magkakapatid pa. Dahil mga kapatid, nais ng Panginoon, di ba binigyan tayo ng Panginoon ng heart of obedience? Gusto ng Panginoon na magpatawaran tayo. Kasi kung ibang tao yan mga kapatid, hindi mo kaya nga patawarin ang kapatid mo sa pananampalataya, how much more ang hindi mananampalataya na magiging kaaway o mag-persecute sa iyo mga kapatid. So pinapahintulot ng Panginoon ang pangyayari sa ating buhay mga kapatid upang lalong tumibay ang ating pananampalataya sa Panginoon. Upang lalo tayong manalig sa Panginoon na wala tayong ibang aasahan kundi ang gawa ng Panginoon sa buhay natin. Na siya parati ang mag-intercede sa buhay ng bawat isa sa atin bilang mga lingkod niya, mga kapatid. Amen? Hallelujah! Kaya tayo mga kapatid pinagpapala ng Panginoon, di ba? Dahil doon mga kapatid sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Kaya nga pag pinagpala ka ng Panginoon mga kapatid, sa trabaho mo man, sa profesyon mo mga kapatid, o sa anumang bagay mga kapatid na pinagpapala ka ng ating Panginoon, huwag nating kalimutan mga kapatid, huwag nating ipagpalit ang araw sa pagpuri at pagsamba sa Panginoon. Amen. Sabi nga kanina, bigyan ka man ng 1 million, hindi ka magsamba, ipagpalit mo ba mga kapatid? No? Kunin lang pero magsasamba pa rin. Para nag-isip, baka mamaya upiran kayo ni Satanas ng 1 million mga kapatid. No? Thank you. Praise the Lord. Tanda natin mga kapatid, kahit gaano, sabi nga ng salita ng Diyos, mangkin mo man ang buong sanlibutan. Kung mawalan ka ng buhay, ano yung pagpapalit mo doon? Kaya ba bayaran ng milyones mo yon? No. Sana si Nanay Yula, ba't lumabas? Praise the Lord. No? So bilang magkakapatid sa pananampalataya kapatid, no? Patuloy tayong magsunod lamang sa Panginoon, no? At mag-support naman tayo sa church natin mga kapatid. 'Di ba? Hallelujah. Buti na nasabit mong subscribe, no? Support the church mga kapatid and one another. Anong mga kapatid ang unang magagamit natin? Ang ating time,
Amen. ang ating talent, ang ating treasure, mga kapatid. Ibalik natin yan para sa kapurihan at kadakilaan ng ating Panginoon. Ang oras natin na magsamba, mga kapatid, ilang oras nga lang tayo, mga kapatid, ang hiningi ng Panginoon every week ay 1 day. Amen. Hindi nga tayo umabot, ilang oras lang tayo, 3 oras, 4 na oras, mga kapatid. Tapos hindi ka pa nakikinig. Di ba? Tapos panay pa yung pakikipag-usap mo dyan sa katabi mo, hindi nakikinig. Di ba? Mature na ba kayo? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So ang ating time, ang talent, ang treasure, mga kapatid, ipagamit natin yan sa kapurihan ng Diyos. Support natin, mga kapatid, ang ating iglesia, ang ating YouTube, ano doon. Sa totoo lang, mga kapatid, parang ilan lang ang nag-share doon. Ilan lang ang nanonood, mga kapatid. Po si Brad Jolico, dapat kahit i-share nyo sa wall nyo, mga kapatid, hindi man kayo nangangaral, makita ng mga friends nyo, mga kapatid, mapanood nila, yung mag-bless sila, mga kapatid, at ikilos ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Mga kapatid. Ilan lang, mga kapatid, na nakikita ko na nagsishare. Kahit mga leader, mga kapatid, dapat bawat isa na sa atin nagsishare nun. No? Hindi yon para pasikatin natin ang YouTube channel natin, kundi para ma-share natin, spread ang gospel, ang kaligtasan, mga kapatid, para sa lahat ng tao. No? Hallelujah. So mga kapatid, kahit like nga yun sa mga kapatid, hindi ka makapag-like doon. Di ba? Sa mga post sa group, mga kapatid, sa FB page natin. So gawin natin like, views, and share, mga kapatid. Amen. Kung hindi ka man dahil nahiya ka mangaral ng salita ng Diyos, at least yun may share mo, may makapanood doon, mabibless, mga kapatid. Amen. So i-share natin, mga kapatid, ang pinupost doon ni Brad Julico na ano natin dito, mga kapatid. Hallelujah. Di ba? Sa ating gawain, sa ating live, ang iba hindi makapanood, hindi makapag-share. Pero pag sa iba, mga kapatid, panay ang praise the Lord, panay ang email, panay ang like, panay ang heart. Pero pag dito, mga kapatid, sa iglesia, hindi man lang makapag-like. Di ba? Amen. Hindi natin alam kung saan ba ang ano mo, yung praise the Lord. Saan ba, mga kapatid, yung ano mo talaga? No? Hallelujah. Tapos sabihin mo, kapatid, loyal ka sa church mo at sa leader mo. Hindi, siguro, mga kapatid, baka loyal ka sa pagsira, no, ng leader at church mo. So be faithful, mga kapatid, in your church. Kung saan ka pinadala ng Panginoon, be faithful. Yeah? Praise the Lord. So lagi nating tandaan, mga kapatid, ang Panginoon, Jesus endured, hallelujah, on the cross, every stripe. Amen. Biro mo sa bawat palo sa ating Hallelujah. Panginoon, para yun sa iyo, para yun sa akin, sa bawat isa sa atin ng mga makasalanan. Dahil sa pagmamahal sa atin ng Panginoon, tiniis niya yon, mabigyan lamang tayo ng kaligtasan. So hindi pa ba tayo yan, mapatid, magalak o magpuri at sumamba sa Diyos? Mapatid? So every strike, every whip, every piercing nail, mapatid, sa ating Panginoon. Sa thorn o sa tinik na nilagay sa kanyang ulo, gaano kasakit yun, mga kapatid? Pero tiniis yun lahat ng ating Panginoon. Mabigyan ka lamang ng kalayaan, magkaroon ka lamang ng kaligtasan, matubos lamang tayo, mga kapatid, sa junk shop ni Satanas. Amen. Amen. Amen? Hallelujah. Paalala, mga kapatid, kahit gaano pa kagaling ang pastor mo, iba kasi, mga kapatid, naghanap ng magagaling na pastor, ng magagaling na leader, ng mga fluent mag-English. Sampol pa Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. No? So, kahit gaano kagaling ang leader, ang pastor mo, mga kapatid, pero kung wala ka namang puso para magpabago at sumunod, wala pa rin yan, mga kapatid. Amen. Useless yun. Reminder, mga kapatid. Si Judas. Kilala niyo si Judas? Amen. Kilala. Kilala. Hallelujah. Si Judas, mga kapatid, had the best pastor. Judas had the best leader, the best advisor, the best counselor. But he failed. Why? It is not in the leadership, mga kapatid. Yes. It is within your heart. Amen. Kung paano ka sumunod. Kahit gaano kagaling
katalino, ka-fluent magsalita ang pastor mo, kung ikaw ay walang pagsunod sa salita ng Diyos, mananatili kang ganon at ganon na lang hanggang matapos ang sanlibutan ito. Amen. O hanggang mag-cut up, mga kapatid. The problem is not in the leadership, mga kapatid, or that charge you to go. If your attitude or character does not change, or your heart does not transform, you will always be the same, mga kapatid. Kaya mga kapatid, bago mahuli ang lahat, bitawan mo na ang mga bagay Amen. na naglalayo sa iyo sa presensya ng Diyos. Amen. At ano yon? Ang ating mga carnal mind. Yan. Pride of Ang ating lust of the flesh. Pride of Lust of the eyes. At ang pride of life. Na yan ang mayroon si Satanas. Amen. Yan dapat maalis sa atin. Kasi yan ang ininject ni Satanas sa sangkatauhan, mga kapatid. Siyang pasimuno ng pride na yan. So bago mahuli ang lahat, mga kapatid, isuko natin yan sa Panginoon. No? At minsan, mga kapatid, kaya hindi, mga kapatid, natatanggap natin ang inihanda ng Diyos sa buhay mo dahil, mga kapatid, no, tumatagal ang pagtanggap natin sa pangako ng Diyos sa atin, mga kapatid, dahil sa kasalanan. Amen. Amen. Na isa ka ng mananampalataya, naglilingkod ka na sa Panginoon, ngunit patuloy ka pa rin sa paggawa ng kasalanan. Na nagiging ano na lang, pupunta naman ako sa Friday doon, mag ano lang ako, devotion na ako, maghingi na ako ng kapatawaran sa Panginoon, patatawarin na naman ako ng Panginoon. Yes, that's true, mga kapatid. Ginagawa yan at nangyayari yan, na patatawarin ka ng Panginoon. Ngunit lagi nating tandaan, mga kapatid, in every sin, sa lahat ng kasalanan ginagawa natin, may consequences. Amen. Amen. Kahit pinatawad ka na ng Panginoon, ang consequences hindi pa rin ligtas ka doon. Amen? So mga kapatid, hallelujah. Kaya tumatagal, mga kapatid, ang ating pagtanggap sa pangako ng Panginoon dahil sa kasalanan, dahil sa patampo-tampo na ugali mo. Dahil sa pride mo, mga kapatid. No? O hindi ka lang napili, o hindi ka lang na-assign, nag-iba ka na ng ugali. Wait for your time. Lagi nga natin tinuturo yan. When your time is come, mga kapatid, it will come. No one can get that from you, mga kapatid. Yes. Amen. Inihanda na ng Panginoon. Ang pinakaano, mga kapatid, kaya tumatagal natin na natatanggap, mga kapatid, ang inihanda ng Diyos sa iyo. Dahil paiba-iba ka, mga kapatid. Yung para kang alon kung saan anuhin, mga kapatid. No? Focus tayo, mga kapatid. Napili ka man, nahirang ka man, focus ka sa paglilingkod ng Panginoon dahil may inihanda ang Diyos na para sa iyo. Wait for your time, mga kapatid. No? Hallelujah. 1 Thessalonians 5:22, abstain from all appearance of evil. Hindi sinasabi niyan mamili ka lang. Kunti lang ito, Panginoon. Gagawin ko muna to. Pupunta naman ako dyan, Panginoon. Mag-pray naman ako. Mangingi naman ako ng tawad. So, sabi ng Panginoon, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Maliit man yan o malaki, kasalanan pa rin yan. At alam natin na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hallelujah. So, umiiyak man tayo, mga kapatid, ng nikluhod sa pana ng Panginoon, nakatugunin ang kahilingan mo, mga kapatid, ngunit tapos na matanggap mo, mga kapatid, na ibinigay ng Panginoon, nagbago ka na rin. Hindi ganon. Marami yan dito, mga kapatid, diba? May nagtitestimony pa dito. Pagka ibigay lang ito sa akin ng Panginoon ang hinihingi ko, ibibigay ko ang para sa Panginoon. Nawala. Bumalik, may sakit. Pastor, pag pinagaling ako ng Panginoon, magpapatuloy na ako sa paglilingkod sa Panginoon. Pinag-pray, gumaling, nawala. Sa sunod, ipag-pray natin, Panginoon, kung aalis sa dito, Panginoon, kung aalis sa dito, pag-pray namin na pinagaling mo at aalis sa iyo, wag mo na lang siya pagalingin. Gusto niyo bang gawin natin sa inyo yan? Di ba? Huwag kayong manghako sa Panginoon kung hindi niyo sundin. Ang sabi ng Panginoon, huwag mo ipangako, isaksi ang kanyang pangalan. Amen. O ang langit man, o ang lupa man. Pag oo lang, pag hindi, hindi. Pag sumubra pa doon ay galing na sa kasamaan, ang sabi ng salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. So when you commit, mga kapatid, sa ating Panginoon, dapat forever commitment. Amen. Amen? Hanggang sa dali na tayo doon ng Panginoon sa kanyang kaharian. Pag nag-oo ka na, mga kapatid, sa paglilingkod mo sa Panginoon, sa pagtugon mo ng kalooban ng Panginoon, going straight ka. Amen. Dahil ang patutunguhan natin, mga kapatid, langit, mga kapatid. Hallelujah.
Kaya mga kapatid, gampanan mo ang tungkulin mo. Itinaas tayo ng Panginoon, hindi tao ang nagtaas sa bawat isa sa atin sa iglesyang ito. Hindi tao ang nagtatag ng iglesyang ito, mga kapatid. Saksi kayo kung gaano kakapangyarihan na kumikilos, mga kapatid, ang ating Panginoon sa iglesyang ito. Amen. So hindi tao, mga kapatid. Kaya gampanan natin ang ating tungkulin, mga kapatid, no? Hallelujah. So sa atin, lalo na dyan sa mga musikero, direktor, kontrolin mo. Hindi tao ang nag-ano din sa'yo, no? Hindi patigasan dyan, no? Hindi patapangan yan. Kontrolin mo. Pagka nagiging entertainment na, hindi tayo entertainer dito, mga kapatid. Ang ginagawa natin dito para sa kapurihan at kadakilaan ng Diyos, ng may lalang ng langit at lupa, hindi para i-please natin ang tao, mga kapatid, no? Hallelujah. So, hallelujah. So, God preparing something you could not imagine, mga kapatid. Obey Him, serve Him, and be filled with the Holy Ghost. Ito, mga kapatid, doon lamang tayo makakasunod, mga kapatid, sa ating Panginoon. Kapag na-filled na tayo ng banal na Espiritu, mga kapatid, nagiging obedience tayo. Kaya dapat matanggap natin. No, huwag mo lang na maranasan, maramdaman mo, mga kapatid. Dapat manaan mismo sa iyong banal na Espiritu. Dahil yon ang magtuturo sa iyo, mga kapatid. Ayon sa pag-aaral natin ng Martes, yan ang magtuturo sa iyo. Yan ang mag-guide sa iyo. Yan ang magdadala sa iyo, mga kapatid, sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. So let God move, mga kapatid. He is able, whatever situation we are facing, mga kapatid. Remember, God is never leave you, mga kapatid. Hindi ka iiwan ng Panginoon. Tayo ay mga anak na ng Diyos. Minsan naisip natin, ba't parang malayo ako sa Panginoon? Malayo ang Panginoon sa akin. No. Mananampalataya ka na. Baptize ka na in Jesus Christ's name. Amen. Huwag mong isipin yan, ini-inject lang yan ni Satanas. Oh, malayo ka na sa Panginoon, umalis ka na dyan. No. Dapat lalo kang lumapit, lalo kang kumapit sa ating Panginoon, Amen. mga kapatid, dahil doon lalo malulugod. Kaya mga kapatid, di ba, sa Old and New Testament, di ba may silent period? Yes. Napos ko doon, mga kapatid, 430 years yun. Amen. 430 years na hindi na kipag-usap ang Panginoon sa kanyang bayang Israel, hindi siya nagpadala ng mga propeta o ng ano paman. No? At lagi natin tandaan, mga kapatid, if God is silent in your life, mga kapatid, He is preparing something better in your life. Amen. Hallelujah. Kaya huwag tayong magtigil, huwag tayong mangamba. Alam mo na, mga kapatid, kilala na natin ang Panginoon. May relasyon na tayo sa Panginoon. Ang sabi kanina, mga kapatid, no? Hindi reliyon ang magliligtas sa atin, mga kapatid. Ang tunay na reliyon ay mayroon kang relasyon unang-una sa Panginoon at maging sa iyong kapwa, Amen. mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. So whatever situation you are facing, mga kapatid, remember, God is never leave you. He is beside you, willing to listen to your silent cry. So keep the faith. Amen. Manatili ang pananampalataya. Lalo mong paigtingin. Increase your faith sa ating Amen. Panginoon, Hallelujah. mga kapatid. At hindi ito patagalan. Amen. Kung gaano katagal, ibig sabihin, level up yung faith mo. No. Na ano yung ating level of faith, mga kapatid, sa pamagitan ng pagsunod natin sa ating Panginoon. Kahit bago ka, if you have obedience to the Lord Jesus Christ, mga kapatid, your faith will become increased, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Amen? Praise the Lord. Nandiyan pa ba tayo, mga kapatid? Palakpak muna sa Panginoon. Hallelujah. So ito nang hinihintay natin, mga kapatid, ang ating conclusion. Revelation 22 verse 1 to 5. Hallelujah. So sabi, mga kapatid, Revelation 22 verse 1 to 5. Dito, mga kapatid, si John pa rin, no? At pinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay, mga kapatid. At anong tumutukoy dyan, mga kapatid, ng tubig ng buhay? Ang sabi ng Panginoon, hallelujah, ako daw ang tubig ng buhay. Amen. Amen? Ang Panginoong Jesucristo ang nagbibigay ng tubig ng buhay, no? Na maningning na gaya ng bubog na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng Kordero sa gitna ng hallelujah, sa gitna ng lansangang yaon at sa dako rito ng ilog at sa ibayo nito naroon ang punong kahoy ng buhay. Ito, mga kapatid, ang punong kahoy ng buhay, itong inalis doon ng Panginoon sa Garden of Eden. Sabi niya, baka makakain pa yan si Adan at saka si Eva at hindi na sila mamatay, no? Kaya inalis yun ng Panginoon. Ito na yung nilagay niya ito sa bagong Jerusalem, mga kapatid. Ito na ngayon yun.
No? Hallelujah, punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan. No? At ang mga dahon ng punong kahoy ay pagpapagaling sa mga bansa. No? Baka may katanungan kayo dito, kapatid, pwede niyo itanong yan mamaya at ipaliwanag natin kung bakit sinasabi diyan. At hindi na magkakaroon pa ng sumpa, mga kapatid. At ang luklukan ng Diyos at ng Kordero ay, hallelujah, naroroon at siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin. Ang luklukan daw, mga kapatid, ng Diyos at ng Kordero, hindi yung dalawang luklukan. Isa lang yun, Diyos at ng Kordero. Amen. No? Kasi sinabi ang sunod, at siya'y na lang. Hindi sinabing sila. That's right. Kaya isa lang, mga kapatid, ang luklukan doon. Yun ang luklukan ng Diyos. Yun din ang luklukan ng Kordero. Isa lang at ang nakaluklok doon, walang iba kundi ang ating Panginoon. Dahil ang sabi, mga kapatid, kung umpisa natin sa Revelation chapter 4 verse 2, mababasa natin doon, mayroong isang luklukan at isa lamang ang nakaluklok. Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos na si Jesucristo, mga kapatid, no? Hallelujah! At makikita nila ang kanyang mukha. Pero mga kapatid, ito na. Pag doon na tayo makikita na natin ang mukhaan ng ating Panginoon. Amen. Ang kanyang glorified body, makikita na rin ang ating mga glorified body doon, mga kapatid, no? Hallelujah! At makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay sa kanilang mga noo. No? Hallelujah! Hindi ibig sabihin na nakalista dito, mga kapatid. Ibig sabihin na sa isip natin ang pangalan ng Panginoon. Wala na tayong ibang pangalan doon na tatawagin, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? At hindi na magkakaroon pa ng gabi. At sila hindi nangangailangan ng liwanag ng ilawan, ni ng liwanag man ng araw, sapagkat nililiwanagan sila ng Panginoong Diyos. Isa lang ang tinutukoy. At sila'y, tayo na yon na maliligtas, hallelujah, tayo daw ay maghahari magpapakailan-kailanman. Hindi lamang tayo magiging serban ng Panginoon, kundi eternal na rin, mapatid, ang ating paghahari kasama ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, no? So yan ang pangako ng ating Panginoon. Yan ang inihanda ng Diyos sa bawat isa sa atin na sumunod o umiibig sa ating Panginoon. Dahil ang sabi niya, kung iniibig mo siya, dapat mong sundin ang kanyang mga utos, mga kapatid, no? So ang gagawin natin, mga kapatid, fulfill your ministry. Hangarin, mga kapatid, natin ang 5 crown. Huwag lamang hangarin natin na makapasok doon, kundi magkaroon din tayo, mga kapatid, ng crown doon, mga kapatid. At ano yun, mga kapatid? Crown of life, crown of joy, crown of righteousness, incorruptible crown, and crown of glory. Akala ko hindi nyo alam. Praise the Lord. Hallelujah. So mga kapatid, bago tayo tumayo, mga kapatid, no, ang Panginoon nag-utos, mga kapatid, sa kay Samuel kung paano niya inanoint si David sa pamagitan ng oil, no? Ang sabi niyo, mga kapatid, sa 1 Samuel 16:12-13, no? Hallelujah. At siya'y nagsugo at sinundo siya roon. Siya nga'y may mapulang pisngi, may magandang pikas at mabuting anyo. At sinabi ng Panginoon, tumindig ka, pahiran mo siya. Hallelujah. Pahiran mo siya ng langis sapagkat ito nga. So, ang ginamit, mga kapatid, na sa pag-anoint kay David ay ang langis o oil, mga kapatid. Nang magkagayoy, kinuha ni Samuel ang sungay ng langis at pinahiran siya sa gitna ng kanyang mga kapatid. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang sumakay David mula sa araw na iyon hanggang sa harapin. Ganun bumangon si Samuel at napasaraba. At ang last verse natin, James 5:14-16. Hallelujah. May sakit baga ang sino man sa inyo? Sino may sakit at karamdaman ngayon? Praise the Lord. Wala? Ilan lang? Kahit spiritual, wala kayong sakit at karamdaman sa spiritual? Praise the Lord. May sakit baga ang sino man sa inyo? Ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia. Hindi ito kasing tanda ni nanay o ni tatay, mga kapatid, kundi ang mga leader sa loob ng iglesia, mga kapatid, no? Hallelujah. At ipanalangin nila siya na pahiran nila ng langis sa pangalan ng ating Panginoon.
At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon. Hallelujah. At kung nagkasala siya ay ipatatawad sa kanya. So anong ginamit mga kapatid? Langis. Sa pamagitan, kung may sakit at karamdaman ka, o may kasalanan ka, mga kapatid, humingi ka ng kapatawaran sa ating Panginoon, so ipapatawad yun ng ating Panginoon. No? Hallelujah. Magpahayagan niya kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang magagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Do you believe that mga kapatid? Hallelujah. Sa araw na ito mga kapatid, tayong lahat ay tumayo. So to God be all the glory and God bless us all mga kapatid.